Kung akala ng marami ay walang nagbabago po sa Pi browser, pwede nating sabihin na nagkakamali po sila dahil ang platform ay patuloy na gumagawa ng ingay pagdating po sa totoong Web3 utility. Nito pong nakaraang May 14, opisyal po na inilunsad ng isang kumpanya na nagngangalang CD Games ang kanilang beta app sa loob mismo ng Pi ecosystem. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang CD Games ay isa po itong instant HTML5 gaming platform na pwedeng-pwede po ninyong ma-access gamit ang inyong Pi browser. Ang maganda dito, hindi lang ito basta isang laro kung saan mag-aaksaya ka lang ng oras. Inilaunch ang kanilang beta version na may 10 paunang laro na may iba't ibang kategorya tulad po ng casual, puzzle, idle, action, at mga competitive tournaments. Bukod pa dyan, meron din silang platform progression system na tinatawag po nilang CD Score. At maliban po dyan ay meron ding isang special companion experience na tinatawag po na Pi ELF sa loob ng ELF continent. Ibig pong sabihin ay pinagsama-sama po nila ang gameplay, digital identity, participation ng community, at pagkakataon para sa mga developers sa loob ng isang Pi-powered environment. Ang CD Games ay isa po sa mga portfolio companies ng Pi Network Ventures. At ang layunin nito ay bigyan ang mga pioneers ng mas maraming paraan para magamit ang kanilang Pi habang pinalalawak ang infrastructure para sa mga susunod pang laro. Ang simula ng kanilang beta ay nagpakita agad ng kakaibang lakas. At ito ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang chart ni Pi Network. Kung saan ay sa ngayon ay naglalaro po siya sa presyong 0.1452. At nitong nakalipas na araw, akala po natin ay may breakout at magpapatuloy po siya sa kanyang pagbagsak. Kahapon po ay nakabalik siya sa loob ng ating descending triangle pattern dito. Ayan. Ngayon ay balikan po natin ang ating balita dito at pag-usapan po natin ang tungkol dito sa organic traction. Yan, ito po ang totoong numero dahil ang data ay hindi po nagsisinungaling. Sa loob lang ng wala pang isang linggo, pagkatapos po ng kanilang opisyal na launching, ang CD Games ay nakahata agad ng mahigit 81,000 pioneers. Ayan, over 81 pioneers mula po sa higit 160 mga bansa at rehiyon sa buong mundo, or 160 plus countries and regions. Ang numerong ito ay nagresulta sa mas malalim pang engagement sa loob ng platform. Nakapagtala po sila ng mahigit 1.2 million total game sessions at higit 21,000 mga kalahok or 21,000 competition or tournament participants. Ayan. Yan po ay mga kalahok sa kanilang mga skill-based tournaments at saka competitions. Ang pinakamatindi sa parting ito, ang lahat ng numerong ito ay nakuha po nila sa paraang tinatawag nating completely organic. Ibig pong sabihin, walang ginawang bayad na promosyon o kahit anong announcement mula sa mga opisyal na accounts ng Pi Network Core Team para i-push ang app na ito. Ang mga pioneers mismo ang nakatuklas, gumamit at nagbahagi ng CD Games sa kanilang sariling mga pagsisikap. Ngayon, ipinapakita po nito ang totoong lakas ng community ng Pi Network. Kung ikukumpara mo ito sa mga traditional na mobile apps sa Google Play Store o Apple App Store, gumagastos ang mga kumpanya ng libo-libong dolyar para lang makakuha ng mga bagong users. Pero sa loob po ng Pi ecosystem, kapag ang isang app ay ginawa ng maayos at tumutugon sa tunay na pangangailangan o hilig ng mga tao, automatic po na may handang market na naghihintay para sa kanila ng walang karagdagang user acquisition cost. Dito naman po tayo sa
Pi-Ad Network at ang ecosystem staking. Ang isa pang mahalagang anggulo sa balitang ito ay ang tungkol sa monetization at kung paano nabubuhay ang Web3 apps. Nakapagtala po ang CD Games ng napakataas na bilang ng mga advertisements na naipalabas sa kanilang app. Nangyari ito sa pamamagitan po ng Pi-Ad Network na siyang nagbibigay daan sa mga creators at developers na kumita ng totoong revenue habang nagbibigay ng magandang serbisyo o utility sa mga users. Bukod po sa ad revenue, ang rangko ng CD Games sa Pi Ecosystem Directory Staking ay bigla pong umakyat matapos makakuha ng kabuuang 3.19 million Pi tokens sa staking mechanisms. Ayan, ang laki po niyan. 3.9 million Pi tokens ang kanilang nakuha. Kaya highlight po natin. Ayan. Ang malaking bahagi ng milyong-milyong Pi na ito ay direktang ipinatong o isinorender ng mismong community ng pioneers para suportahan ang app. Ang staking po sa loob ng Pi interface ay isang optional na paraan para sa mga users at mga negosyo na ipakita ang kanilang suporta sa mga paborito po nilang apps. Nagbibigay din ito ng malinaw na signal sa mga developers na ang kanilang ginagawang project ay may mataas na interest at tiwala mula sa publiko. Ngayon, ang pagkakaroon po ng 3.9 million Pi na naka-stake ay isang patunay na ang mga tao ay handang gamitin ang kanilang mga asset para sa pagpapalago ng ecosystem. At hindi lang basta naghihintay ng open mainnet para magbenta. Ipinapakita rin nito na ang Pi-Ad Network ang staking system ay gumagana ng sabay para bigyan ang mga developers ng sapat na rason at pondo para ipagpatuloy ang pagbuo ng mga dekalidad na produkto sa loob ng network. Yan, dito naman po tayo sa developer revolution ng AI tools. Yan, tignan naman natin ang mas malawak na implikasyon nito para sa mga creators at mga software developers sa buong mundo. Ang tagumpay po ng beta launch ng CD Games ay nagbibigay ng solusyon sa isang malaking problema sa modern technology ngayon. Ang pagbuo ng app ay nagiging mas madali dahil sa teknolohiya. Pero ang paghahanap ng mga totoong tao na gagamit nito ay nagiging mas mahirap araw-araw. Dito po pumapasok ang halaga ng Pi platform na mag-uugnay sa mga developers sa higit 60 milyon or 60 million plus na engaged pioneers. Para po sa mga programmers at builders na gumagamit ng mga modern AI-assisted coding tools tulad po ng Codex, Cloud Code, Replit, Cursor o Lovable, may magandang balita ang core team. Naglabas po sila ng isang bagong developer tool sa Pi App Studio kung saan mas madali na pong i-convert ang mga kasalukuyang apps para maging Pi native apps. Sa pamamagitan po ng mga ready-to-go AI prompts, pwede na pong i-integrate ang Pi SDK, i-verify ang setup at magdagdag po ng Pi payment system sa loob lamang ng maikling panahon. Ang Pi App Studio na rin ang bahala sa deployment at paghahanda ng app para makakuha agad ng mga users, katulad po ng ginawa ng CD Games. Ngayon, habang na ito ay magpapabilis po sa pagdami ng mga dekalidad na apps sa Pi browser. Ang mga app na ito ay otomatiko ring konektado sa iba pang infrastructure ng Pi network tulad po ng global payments, Pi wallets, Pi-Ad Network at Social Network Access na siyang bumubuo sa isang kumpletong Web3 economy. Ngayon, sa pagpapatuloy po ng collaboration sa pagitan ng Pi Network at ng CD Games, asahan natin na mas marami pang feedback ang makukuha mula sa mga users para mas mapabuti pa ang user experience. Mapino ang mga features ng platform at mapalawak ang kanilang library ng mga games. Ang totoong paggamit po ng mga tao sa araw-araw ang siyang pinakamahalagang tool para malaman ng mga developers kung ano po ang epektibo, ano ang dapat baguhin at kung saan po pwedeng umusbong ang mga bagong uri ng utility. Ang mga ganitong klasing balita ang nagpapakita
na ang Pi Network ay hindi lang isang simpleng pagmimina sa cellphone, kundi isang unti-unting nabubuong higanting ecosystem na may totoong application sa totoong buhay at sa industriya ng teknolohiya. Ang tagumpay ng CD Games ay isa pong magandang ehemplo para sa lahat ng mga nagnanais magtayo ng negosyo o app sa loob ng Web3 space ngayon pong taong 2026. Kaya patuloy po nating subaybayan ang mga on-chain developments na ito at lagi pong mapanuri sa takbo ng teknolohiya. Kaya ayan, muli po nating balikan ang daily chart time frame dito ni Pi Network. At masasabi ko po na ang tanging pumipigil ngayon sa pagbagsak ni Pi ay ang ating minor support dito sa 0.1431 at ang lower portion ng ating descending triangle pattern dito. Yan. Kaya maliban po dyan, nakikita po natin dito sa ating QQE mode na medyo nanghihina na po ang ating bearish pressure. Kaya sa tingin ko sa mga paparating na araw is mukhang magpapatuloy po ang paglalaro ng presyo ni Pi Network dito sa loob ng ating descending triangle na ito. Mukhang nanghina po talaga ang bearish pressure natin. Pero wag po tayong pakakasiguro dahil malamang ay baka humihinga lamang or nagpapahinga lamang ang mga bears. At pagkatapos niyan ay baka dito na po nila sa bandang dulo ng ating triangle, baka dito na po talaga nila tuluyang babasagin yung mga support natin dito sa ibaba. Pero sa ngayon, ang nakikita ko po is medyo nang hina yung ating bearish pressure dito. Kaya ang masasabi ko po ay mas mataas ang posibilidad na ang magiging galaw ni Pi Network sa paparating na araw is mukhang magsa-sideways po siya dito. Ayan. Sa tingin ko is sa loob ng triangle or dito sa ibabaw ng ating minor support na 0.1431. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat at panoorin na rin po ninyo ang ating recommended na video dito.